Alright, good morning na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Nakikita nyo ba yung nasa screen natin? Yan po ang ating pag-uusapan. Alam kong kilalang kilala nyo po siya. Isa po yan sa pinakamaingay every time na may mga rally ho sila with megaphone pa. Napakaingay niya po kahit sa kanyang social media platform. Pero freedom niya po yan, mga ka-aksyon, mga kakamping. So alam naman po natin, nakatatapos nga lang ng 4 na araw para sa confirmation of charges laban kay Digong, kay tatay nila Digong. So malapit na nga ho siya mag 1 year sa ICC. At eto na ang sinasabi or ina-announce nito ni Celes, mga ka-aksyon. Ayon sa kanya, ha, ipi-play natin ang video maya-maya. Ayon sa kanya, dadagundong daw ang protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na daw dito sa Pilipinas. Ang tanong natin, ito na ba ang part ng sinasabi nila na one time, big time rally? Yan po ay nagtatanong lang naman tayo, di ba? Eto, panoorin po muna natin itong maiksi niyang video, mga ka-aksyon, mga kakamping. So, ina-announce na natin, abangan nyo ang March 10 at March 11. March 11, 1 year ng pagdukot at pagkidnap kay Tatay Digong. Dadagundong ang buong protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na sa Pilipinas. March 11 ha, naka-ready na tayo. Yun na ho, mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Sana all may celebration. Dalawang araw ha, March 10, March 11. Dadagundong daw ang protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na ho dito sa Pilipinas. Yan siguro ang sinasabi nilang part ng ito, tanong lang naman natin. Yan siguro ang part ng sinasabi nilang one time, big time rally. Sana all may celebration. Ay, grabe ha. So alam naman po natin nung dinala si dating Pangulong Duterte doon sa dahig, talagang may mga napapanood tayo ng mga rally, kalat-kalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So eto naman, 2 araw, March 10, March 11. Wow, dadagundong, no? Dadagundong ang protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide ha, lalo na daw dito sa Pilipinas. Wow, sige nga, tingnan natin kung kung talagang solid pa rin ang mga Duterte, di ba? Yan sa atin lang naman dito, sagutin lang naman ni dating Pangulong Duterte itong mga aligasyon laban sa kanya. Pero kung halimbawa may mga causes na talaga siyang may pananagutan, wala na ho kayong magagawa. Kahit ano pa ang protesta nyo dyan, walang epekto yan sa ICC. Lalo nyo lang pinapainit ang sitwasyon. Kasi every time na babanatan nyo o babatikusin nyo ang ICC, napapanood din po kayo. Kaya nga, tulad ng sabi natin sa mga video natin, sa mga previous video natin, na itong pag-iingay ng mga supporters ni Digong, no? Pag-iingay na para bang talagang inaano nila ang ICC, kung ano-ano na mga paratang sa ICC, yan ho ang naiisip natin na siguro na hindi na-approve ang interim release na hinihingi nila dahil nga po dito man sa mga supporters. Kumbaga, kayo lang ang nagpalala ng sitwasyon, di ba? Pero okay naman yan. Bahala kayo diyan, kayo naman ang mapapagod diyan, di ba? Aabang na lang ho kami. Ang sa atin dito, ang malinaw lang dito, accountability. Tayo po ay nakikinig sa hearing, 'di ba? Kung ano ba talaga ang mga pwedeng pananagutan. Pero sabi nga natin, hindi pa final kasi confirmation of charges pa lang 'yon. Talagang magkakaroon pa yan ng mga hearing, no? At pagkatapos ng hearing, so malalaman na natin kung ano ba ang magiging pasya, kung siya ba ay guilty or not guilty. Okay? Yan lang ho, mga ka-aksyon. At least may aabangan ho tayo sa March 10 at March 11, no? Titingnan ho natin sila kung gaano ho sila karami
kung buo pa ba ang sinasabi nilang 32 million, di ba? O yun lang po mga ka-aksyon, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!